Okay, hello po and welcome sa isa na namang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-uusapan natin ang pagka-ignorante ni Idol Raffy Tulfo. Okay, ignorante sabi ni Lorraine Badoy, hindi ko sinabi yan. Nag-agree lang ako doon sa statement ni Dr. Badoy tungkol kay Idol Raffy Tulfo na isang ignorante. At nag-agree rin ako doon sa attorney ng PCSO na nung tinanong siya ng do you think I'm stupid? Yes, sabi ng attorney. Na, stupid ka. Hindi ako nagsabi niya na, stupid ka daw Idol Raffy Tulfo tsaka hindi ako nagsabing ignorante ka, Idol Raffy, pero nag-agree naman ako sa mga sinasabi nila. Kaya okay lang. Okay, and ito gusto ko lang din pag-usapan itong video, itong shinare at in-upload ni Attorney Claire dito sa channel niya. Invite ko lang kayo, panoorin niyo to. Ang daming magagandang punto. At na-intriga lang din ako dito sa statement ni Dr. Abadoy at saka ni Ka Eric doon sa SMNI channel, yung opinion nila tungkol dito kay Idol Raffy. Kasi sinasabi nga nila, nagsasalita, nag-grandstanding ka sa tungkol dyan sa issue ng balik loob program ng gobyerno para sumuko sa gobyerno yung mga terorista at magbagong buhay. At maganda rin yung point dito ni Ka Eric, yung reasoning ni Idol Raffy dito sa Senado ay parang nanghihikayat pa siya na wag na kayong magbalik loob sa gobyerno, kung saan si Raffy Tulfo ay part ng gobyerno. Okay? So, without further ado, pakinggan na natin si Dr. Badoy at si Ka Eric na ex-CPP-NPA na ngayon ay nagbalik loob sa gobyerno. Di niya alam yung proseso, di niya alam kung ano yung mga combatants doon, di niya alam kung paano nakikipaglaban ang MILF. Ito si Carlito Galvez Jr. Dati sekretary siya ng National Defense ng Pilipinas sa panahon ni Duterte. And ngayon tumutulong pa rin siya para sa peace talks ng mga gustong magbalik loob sa gobyerno. At marami na siyang karanasan, hindi katulad nito ni Idol, laging invento time. Kaya napagsasabihan kang ignorante at mahina ang utak. At stupid. Okay? And yan, panoorin pa natin to. Panahon na umuupo si Senator Raffy Tulfo bilang senador, marami na ang nakakapuna sa kanya. Sa sinasabing grandstanding lang siya. Ayan, ito si Dr. Badoy. Dati siya ay isa sa mga parte ng NTF-ELCAC. At itong si Ka Eric ay dating NPA na sumuko na at nagbago buhay. At pinopromote niya nga rin yung balik loob program ng gobyerno. Tinawag siyang ignorante at arrogante. Pero si Tulfo talaga. Ayan. So we are free to say so. Kung nag-agree tayo kay Dr. Badoy na si Tulfo ay isang ignorante at arrogante. Okay? So pakinggan natin si Dr. Badoy. Mahilig sa grandstanding. We will call him out on this. If you accuse, you have to bring proof to that. So kung may discrepancy, yun yung mahirap. Doon sa hearing na ginawa sa Senate hearing, si Tulfo yung nag-aakusa ng walang ebidensya, tapos sasabihin niya doon sa inaakusahan niya na maglabas ka ng ebidensya mo na hindi kayo corrupt. Dapat ikaw maglabas ng ebidensya na corrupt sila. Di ba? Dapat ikaw yung nag-aakusa. Ikaw yung maglabas ng ebidensya mo kung bakit mo nasabing corrupt sila. Di ba? Parang katulad dun sa hearing ng People's Initiative. Yung hearing ni Senator Amy Marcos na inaakusahan niya na part si Romualdez at yung ibang congressman, part sila ng People's Initiative. Napatunayan nila yun. Sila yung nag-aakusa. At doon nga sa hearing na yun, napatunayan nila na kasama nga, confirm, di ba? Ito ikaw yung nag-aakusa tapos ikaw yung manghihingi na maglabas sila ng pruweba na corrupt sila. Ano ba? Anong klase pag-iisip yung ignorante talaga? Continue. huwag kang mag-conclude na may corruption. Pwedeng mayroon lang mga documents na kulang. Pagsalitain mo muna ang COA. Pagsalitain mo muna ang Finance and Review Committee ng Task Force Balik Loob. Pagdating dito sa ganitong usapan sa balik loob, dapat kinuha rin nilang resource person to si Ka Eric na isa sa mga taong nagbalik loob sa gobyerno. Hindi naman yung mag-iimbita ka tapos mag-aakusa ka, mag-iimbita ka ng resource person, tapos yung resource person nyo na yun aakusahan mo ng corruption. Bobo. O sino pa mang, si Galvez pala nakakausap ninyo. And probably, the documents were not available immediately during that hearing. So, give the benefit of the doubt first. Maybe he's projecting. Baka tatakbo mo ito sa 2028 baka mag-presidente o mag-vice president. Ayun siyempre kailangan magpabango ka ng pangalan mo bago ka tumakbo ng presidente o vice president. Na yun ang ginagawa, kahit hindi niya aminin, yun ang ginagawa niya kasi bawat hearing niya kahit na siya mag-isa doon sa hearing na yun, katulad ng PCSO, siya lang mag-isa, nag-grandstanding pa rin siya. Okay?
President, but that is not the way to use power in the Senate or in the government. So we call out on this. We are not depending here. Secretary Galvez, Brother Franco, Ma'am Loreno, pinupuna din namin Secretary Galvez sa kanyang back channel talks na ginawa doon sa Oslo sa mga CPP, NPA, NDF, international cadre operatives kina Juliet de Lima. But this is another issue. Nakikita natin dito, number one, ang may una pong may kagustuhan na palabasin na palpak, abusado at pinagkakakitaan ang mga task force balik loob and rebel returnee programs and compensation support and social welfare benefits na program sa pagbabalik loob namin mga rebelde ay ang CPP, NPA, NDF. Kaya sana mag-ingat si Secretary Senator Tulfo sa kanyang pananalita at mga pagpapahayag na para bagang dinudugtungan niya at nire-reinforce ang propaganda ng CPP, NPA, NDF. Pangalawa, babalikan namin dito sa Laban Kasamang Bayan, Senator Tulfo. He who accuses must bring forth the evidence. Discrepancy pa lang po nakikita. Oh. Kung sino yung nag-aakusa, siya yung dapat mag-prove. Kung may corruption nga dyan sa balik loob program, ikaw yung nag-aakusa, ikaw maglabas ng ebidensya bakit sila corrupt, di ba? Kita ninyo, those are objective observations. Those are not conclusive information yet. So, bigyan mo ng pagkakataon na kahihiyan ang ahensya ng gobyerno because you're also part of the government. And be careful, Senator Tulfo, ng propaganda line ng CPP, NPA, NDF ang naging tungtungan ng iyong grandstanding operation. Palagi mong ginagawa yan sa Senado. So sana po, tingnan mo na hindi kalaban yung mga kaharap mo. When you accuse them as corrupt or corrupt agency sila, bring forth your evidence. Dokumento pa lang na kulang ang hawak mo, and those are only ang hirap dito sa hearing na to, itong tatlong senador na to, tungo lang sila kay Tulfo ganun Hindi sila nag-object sa mga pinagsasasabi ni Tulfo. Kaya as a part of Senate, itong dalawang to, kahit I'm sorry Senator Jaime at saka Senator Jinggoy, kung sumasang-ayon lang kayo sa pinagsasasabi ni Idol Rafi, parang pinapalabas nyo na rin na agree kayo sa mga bullshit na sinasabi ni Tulfo. May mga points na nilabas si Jinggoy na baka nga may mga binabayaran nga daw na dapat na 100,000 pesos na hindi naman daw talaga totoong 100,000, less than 100,000 yung natatanggap. Bakit ganon? Yun yung mga legit question, okay? Pero yung aakusahan nito, dahil may discrepancy dun sa armas at saka sa mga sumuko, tapos sila oo lang ng oo, parang nagmumukhang kakampi sila ng CPP-NPA dito sa hearing na to. Initial observations, napaka-unfair naman yun. Para po sa amin na nagkaroon ng mabuting ugnayan sa Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, especially in the times of former President Rodrigo Duterte. Libo-libo po kami ang mga bumalik loob sapagkat nagtiwala kami sa Task Force Balik Loob at e-click program. At kung ganun po ang inyong pananalita na hindi niyo po kami nakakausap, kung ano po ang categorization, process, methodology, and mga pamamaraan kung paano ka nabibigyan ng social benefit support and financial support, ay sana po nag-imbestiga muna kayo ng kumpleto. Kami po, hindi po kami lahat may armas pag bumalik, sabi nga ni Ma'am Lorraine. Di ba, Eric, ang mga high-powered rifles na ibinalik lang ay mga 8 to 10,000. Pero ang nag-surrender sa CPP, NPA, NDF, mga 25,000. Tama po kayo, Ma'am Lorraine? 35 because that includes already, Ma'am Lorraine, mga underground mass organization, party elements, party branches, local militia, regular NPA. So, pwede pong ganun na, Senator. Yun yung siguro yung kulang na data na ibinigay ni Undersecretary Galvez nang tinanong siya ni Tulfo tungkol doon sa discrepancy ng armas at saka ng surrenderies. Okay, pero hindi naman ibig sabihin na 1:1 yung isang soldier ng nasumuko ay dapat may isang armas na isusurrender. Katulad nga ng sinasabi nila, marami ang mga MILF, MNLF, mga NPA na hindi naman talaga humahawak ng armas. Yung iba talagang intelligence, ang kanilang expertise, yung mga bomba, yung mga gumagawa ng bomba. Hindi naman importanteng may baril silang hawak Mas marami pang napapatay ng bomba Maraming matatalinong may utak na kayang gumawa ng bomba na kaya rin nila sumuko nang walang hawak na armas. Yung mga nagpapakain, yung mga sabihin na natin pamilya rin. Pwede pamilya rin na dahil pinoproteksyon na nila yung NPA para hindi basta-basta makapasok sa area o zona ng mga NPA. Si Ka Eric na mismo yung nagsabi na hindi ibig sabihin na sumuko ka, meron kang armas na hawak. Kaya talagang may iba yung numero ng mga sumuko at ng armas, okay? At lalo na sinasabi nga nila na kahit yung mga kapulisan dati bago pa kay Pinoy, may discrepancy rin ng mga kapulisan na hindi umaabot ng 1:1 ng mga armas ng mga kapulisan. Noong panahon lang din daw ni Pinoy, ni President Noynoy Aquino, na nagkaroon ng bumili ng maraming armas, na nagkaroon ng ang mga kapulisan ng 1:1. Ganun din sa mga NPA. Wala naman din silang ganun karaming resource ng armas. Kaya hindi mo masasabing 1:1 din yung mga taong sumusuko sa kanila, di ba? Tulfo ang kalagayan. Let them explain first before you accuse them and malign and destroy the reputation of an agency of the government for which you ought to defend also, rather than destroy it on mere
initial information lang na nakikita po ninyo. Kaya po, hindi lahat ng nagre-rebelde at bumabalik sa pagiging rebelde papuntang gobyerno ay armas ang kategorya sa pagtulong sa kanila. Ako po wala akong bitbit na armas, but I availed also the Task Force Balik Loob in my capacity as a leading cadre ng CPP, NPA, NDF. So iko-question mo rin ako bakit binigyan ako ng suporta. So dapat sana po naging open-minded muna kayo bago kayo naging mapanghatol. At yan po ang naging pattern mo at patent ng iyong pagtatanong dyan sa Senado. Every time na may pagkakataon kang bumira, binibira mo lahat at wala kang preno. Magkaiba po ang Idol Rapid Tool po na programa mo sa telebisyon kaysa function mo at otoridad mo na ginagamit bilang senador. I think that what si Senator Tulfo has really just revealed to us is his ignorance, and he doesn't know that he doesn't know, and he's very arrogant about it, na he said it's just common sense. No, it's not common sense kasi nga yung 35,000 na surrenders pero yung barrel sa CPP ay mga 10,000 lang, 8 to 10,000 lang, so is that common sense? Dito yan yung yung panahon pa ni Duterte kasi kasama si Dr. Abadoy doon sa NTF-ELCAC. And alam niya yung numbers ng mga surrenderies, 30 plus thousand. And yung mga armas na recover nila is only 10,000. And siya na rin ang nag-confirm na yung discrepancy rin ng armas at saka ng mga surrenderies ay hindi tugma. Okay? Dahil alam nila yung numero at kilala nila yung mga taong sumurrender dahil meron din silang pinagbabasihan na international na agency para ma-confirm kung sila nga ay part ng isang terorista o hindi, o MILF man yan o CPP, NPA, NDF. Kino-confirm pa rin yan bago sila bigyan ng cash assistance ng Balik Loob program. Okay? it only shows that you don't know the whole story. There's so much that you don't know, and it's hard to admit this if your ego is as huge as Alimol, really huge as that Senate building, diba? So that's why you know what, humility talaga is so important in a leader, and it just looks kasi yun yung pinakain din sa kanya ng mga 27 million followers niya, yung ego niya na lumaki na ng lumaki. Kaya nung doon din sa hearing nitong kay Undersecretary Galvez, nilalabas niya yung taong bayan dahil sa taong bayan yung boses niya. At hindi ako yung isa sa mga taong sinasabi mo na nire-represent ka sa Senado. Hindi ako yun. Hindi ako yung sumasang-ayon sa'yo. Kaya ka nandyan sa Senado. Hindi kita binoto. Okay? So yun, gusto ko lang naman ipakita sa inyo itong statement ni Ka Eric at saka ni Dr. Abadoy tungkol dito sa usapin at sa hearing ng Balik Loob program na kine-question ni Idol Rafi. Kumbaga lumalabas nga na sabi pa niya kung hindi mapatunayan ni Undersecretary Galvez babawasan yung budget, yung pagtulong ng Balik Loob program dahil hindi niya mapatunayan na yung discrepancy ng 1:1 na mga sumuko at armas. Babawasan niya yung budget. Well, in fact, itong budget na to, ang laking tulong na magbalik loob at maging normal ang buhay ng mga dating kalaban ng gobyerno at tumahimik ang bansa sa kwestiyon ng terorismo sa Pilipinas, 'di ba? So yun, hanggang dito na lamang po. Please panoorin nyo itong video ni Attorney Claire. Marami kayong matututunan dyan kay Miss Attorney Claire. Okay? So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa mga nanood at na sumabaybay dito sa video kong ito. And please paki-follow po ako sa Facebook page ko. And paki-subscribe na rin po ako sa YouTube channel ko. Okay? Hanggang dito na lamang po. Ingat po tayong lahat. Ciao, ciao.